Safe ba ang bike lane sa Pilipinas? Yun po ang ating pag-uusapan natin dito sa panibagong video ng Manila. Hindi safe ang bike lane sa Pilipinas. Sinasabi ko na po. So hello po mga ka-mappers and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix, and hindi ko po kayo pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix, and without further ado, tara at simulan na nga po natin. So mga ka-mappers, may papakita akong video sa inyo. Itong video na to mga ka-mappers, isa lang po itong video sa camera ko na palagi kong pinapatay dahil nagtitipid po ako ng baterya and nagtitipid po ako ng space dahil konti lang po ang kanyang space. So in short mga ka-mappers, kung unlimited baterya to, kung unlimited po yung space nito mga ka-mappers, ibig sabihin nakuha ko na lahat ng katarantaduhan ng mga tao, ng mga motorista, ng mga kotse, ng mga sasakyan, ng mga motor, ng mga tricycle, ng mga bus, ng mga truck noon pa, or mga katarantaduhan ko, sorry, pasensya na. So in short mga ka-mappers, hindi po safe ang bike lane sa Pilipinas, and hindi ko siya hindi ko siya i-sugarcoat kasi hindi naman talaga safe ang bike lane dito sa Pilipinas. So bakit nga ba mga ka-mappers? So in short mga ka-mappers, meron nga pong bike lane sa Pilipinas. So parang madaming ding batas dito sa Pilipinas, no, and mga may nagsasabi na hindi po siya sobrang enforced. Maraming batas pero hindi po siya enforced. And marami din nagsasabi, and I personally believe na parang ganun din yun sa bisikleta or sa bike lane rather. Sa bike lane mga ka-mappers, merong bike lane pero hindi super enforced ang bike lane. Now, what do I mean by that? So, kung meron ng bike lane, nasa bike lane ako, hindi siya enforced, ibig sabihin parang walang karapatan tayong siklista dahil walang pakialam yung tao, or hindi siya enforced by the government minsan. Now, babalikan natin yung minsan kasi meron akong isang lugar kung saan nag-e-enforce talaga na kung bike lane lang dapat, kung bike lane, dapat bike lang talaga andun. Sasabihin ko sa inyo kung anong city yun. So, yeah mga ka-mappers, so ganun talaga. Dahil mga ka-mappers, dahil karamihan po ng mga motorista mga ka-mappers, hindi ko sinasabing lahat karamihan po ng mga motorista mga ka-mappers is, in short, wala po silang pakialam sa ating mga sa ating mga siklista, and in short, yung mga iba mabababa po ang tingin sa atin. Bibigyan ko po kayo ng example. Tingnan mo to, may bike lane tapos pinagsabihan na dapat walang bike lane, dapat walang ganyan. So in short, yung buong mundo, I repeat yung buong mundo parang pinaplan nila and then ini-enforce nila dapat yung transportation system is a balance of bike, trains, public transportation, roads. Tapos ano lang yung Pilipinas, puro skyway lang, puro kalsada lang, walang pang bike lane, walang pang tren, walang pang public transportation, walang pang tao, pang sidewalk, Mount Kamuning. So in short mga ka-mappers, maliliit po ang tingin sa atin ng mga motorista. And then hindi lang yun mga ka-mappers, tignan nyo to. Inintay po siya dito sa gilid, tapos makikita nyo po yung siklista paparating, bigla na lamang nag-swerve to the left at hinarang yung siklista. Tumaba si Gonzales, nung sasakyan, makikita nyo sa mukha niya, hindi naman sila nag-uusap, bigla na lang binatukan yung siklista. And then nung medyo nabigla po yung siklista, binunutan ng barel at kinasa yung barel. Ngayon, after that incident, natakot na din pati yung vlogger Ang ginawa nitong si Gonzales ay kinaladkad yung siklista papunta sa galas. Diba? Binangga na nga, tinutukan pa ng barel. Diba mga ka-mappers, hindi po safe ang bike lane dito sa Pilipinas. Meron lang pong bike lane pero hindi po siya enforced. Now you might be saying, kakabike mo lang, kung pandemic, ganyan ka na magsalita. Grabe ka na magsalita sa gobyerno, grabe ka na magsalita sa mga motorista, grabe ka na magsalita sa mga umaano ng bike lanes. So, 2014 pa po ako nagbabike. So, in short, 14 years old pa lang po ako, and hanggang ngayon 23 years old, halos 10 taon, halos isang dekada na po ako nagbabike, halos isang dekada na po ako na gumagamit ng bike para pumunta sa mga lugar-lugar, sa mga kailangan kong puntahan. Yun ang ginagawa kong main mode of transportation. And sa buong 9 years kong pagbabike, or almost 10 years kong pagbabike, almost isang dekada kong pagbabike, halos kalahati po ng ride ko ako ay binabastos ng mga motorista. Not
Not like sexual harassment, putang ina. Not like that. What I mean is, ginigit-git ako sa bike lane. Ito nga, nagka-counterflow sa bike lane. Tapos, in short, tiga mo tong contractor na to, maglalagay lang ng buhangin, tapos hindi pa maayos na sa ano. Paano kapag dumulas ako? Tapos nadulas ako, nasagasaan ako. Now you might be saying, ala, 9 years ko nga nagbabike, 10 years ko nga nagbabike. Hindi ko naman nagbabayad ng tax eh. Wala nga kayong lisensya registration eh. Ay putang ina. Alam mo ba, share ko lang sa mga bobo na nagsasabi nyo na kapag bibili po kayo ng kahit na anong gamit or kahit na anong shit or let's say bike nga, yung bike na yon dadaan yun sa Bureau of Customs and magbabayad po ng tax sa Bureau of Customs, and then dadaan po yun sa bike shop na magbebenta sa atin, and kapag magbebenta sa atin yung bike shop na yun, meron pa po din siyang tax. Dalawa na pong tax ang binabayaran ng mga cyclists, mga kama-first. So in short, mga nagsasabi na hindi ka naman nagbabayad ng tax eh. No, lahat po ng mga gamit, lahat po ng binibili natin, pagkain, lupa, bakal, bike, kotse, motor, computer, ilaw, light bulb, mouse ng computer, lahat po yan mga kama-first may tax. Imagine mo kapag walang tax yung isang bike. Kahit nga Mentos may tax yan eh, pero naka-bulk lang yan, hindi pira-piraso na tinatax. So naka-bulk po yung tax niya. So in short mga kama-first, o sa mga nagsasabi dyan na hindi tayo nagbabayad ng tax so wala tayong karapatan. No, meron po tayong karapatan dahil nagbabayad po tayo ng tax in every single part that we do, in every single things that we buy. I'd be saying, ala, bata ka pa, wala ka talagang tax na galing nga gobyerno. No, kumikita po ako sa YouTube, so nagbabayad po ako ng tax sa Google, nagbabayad po ako ng tax sa Singapore, nagbabayad po ako ng tax sa Pilipinas. So in short, 3 ang binabayaran kong tax. So huwag niyo sabihin na wala akong binabayaran na tax dahil 3 bansa ang binabayaran kong tax. And ang laking kaltas ng tax dito pagdating sa Pilipinas ng sweldo ng YouTube. Oof. So anyway mga kamapers, ganun na nga. So in short, maliit po yung tingin sa atin, hindi po enforced. Maraming mga jempoy, maraming mga kamote, maraming mga trentado. Ang daming nga mga incident dyan na sinasagasaan, hinihit na nun, tapos hindi na nakikita ulit eh kung sino yung nakasagasa sa cyclista na yun. So in short mga kamapers, ang Pilipinas ay hindi po enforced and hindi po safe ang bike lane dito sa Pilipinas. Pero I truly believe na madaming mga tao na nag-enforce and naniniwala na gaganda pa po ang bike lane sa Pilipinas, which is including me. So palagi lang po tayo gumamit ng bike lane. Tapos palagi lang po tayo mag-educate ng mga motorista, ng mga sasakyan, not literally sasakyan, pero mga nag-drive ng sasakyan, mga nag-drive ng truck. Kapag meron po tayong mga kausap na driver, pagsabihan po natin. And also mga kamafers, bago ko nga i-end yung video na to, sabihin ko sa inyo kung anong city nga ba yung nag-enforce ng bike lane, lalo na yung meron no contact apprehension. And hanggang ngayon naman in my opinion, medyo enforced pa rin siya. Ito po ay ang Valenzuela City. Dahil ang Valenzuela City mga kamafers, ang dami pong mga mga traffic enforcer na nasa bike lane mismo. Tapos, kapag mga may pupunta sa bike lane, sinisita po nila. And minsan, tinitikitan. And lalo na yung no contact apprehension, wala po talagang kotse. Wala po talagang motor. Wala po talagang jeep sa bike lane. So, in short, mga kamafers, kapag may magsasabi na walang kwentang bike lane, pag may nagsasabi na dapat walang bike lane o kaya dapat walang bike lane dahil di po tayo nagbabayad ng tax. Dapat walang bike lane kasi hindi naman tayo yun, may mga malalaki o madadami. Well, in short mga kamafers, ang masasabi mo lang dyan or ang pwede mo sabihin dyan is bakit ang buong mundo gusto ng bike lane? Bakit ang buong mundo gusto ng balance of cars, balance of public transportation, balance of trains, balance na mayroong bike lane? Tapos ang Pilipinas puro skyway lang. Tapos ang Pilipinas puro road widening lang. Tapos ang Pilipinas puro kalsada lang, puro pang kotse lang, puro pang motor. Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit parang tayo lang umuunlad pero paurong? Dapat hindi po tayo ganyan mag-isip. Dapat kailangan i-improve natin yung road safety, dapat i-improve natin yung mga routes, dapat i-improve din natin yung public transportation natin, yung mga bus, yung mga jeep. Hey mga kamapers, ano po ang masasabi nyo po dito na maraming mga may bike lanes kung saan parte dito sa National Capital Region pero hindi po siya enforced? Or ano po ang mga experience nyo dito sa bike lane, good or bad? So comment down below mga kamapers. So yun lang po mga kamapers, as usual, because of safe, wag po lalapit sa truck and bus. And of course mga kamapers, sumunod po kayo sa batas topic ko, mag-helmet po kayo, and then palagi po mag-ride safe, and then sana wag po tayo mabiktima ng mga katarantaduhan dito sa ating bike lane.